Ang tatay na dapat poprotekta at mag-iingat sa iyong mga anak ay siyang sisira ng reputasyon at pagkatao nila. 9 gulang pa lang si ate, itago natin sa pangalang Camille, nung simulang galawin siya ng sarili niyang ama. Dahil sa pananakot ng ama at dahil sa takot ni Camille na magkahiwalay ang kanyang magulang, ay itinago at sinarili na lang niya ito sa loob ng maraming taon. 13 years old na si Camille ngayon at sabi niya ay durog na durog ang kanyang puso dahil sa lahat ng nangyari. Nagkahiwalay na din ang kanyang magulang at hindi na nila alam kung nasaan ang kanyang ama. Ano ang dahilan? Bakit nagawa ng sariling ama ang ganitong uri ng kasalanan sa sarili niyang anak? Paano pa pupulutin at bubuuin ni Camille ang durug-durug nitong puso matapos ang lahat ng malulupit na karanasan niya sa sarili niyang ama? Isama po natin sa ating mga panalangin na unti-unting mabuo ni Camille ang kanyang puso at mabuhay muli ang pag-asa niyang magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga nangyari. Ating alamin at kapulutan ng aral ang bagong kwento natin ngayon. Ito ang Kwento ng Buhay. Hindi ko din alam yun, sir. Malungkot naman ako doon. Hindi ko rin alam yun, sir. Totoo talaga. Namin kasi po natatakot po ako noon na maghiwalay po sila mama at papa na. Tapos yung ano po, natuloy na po yun, na naghiwalay po sila. Oo. Tapos tinakot po ako ng father ko na Yun yung papa mo talaga o stepfather mo yun? Papa niya yun. Papa mo talaga yun? na durog po nung ginawa po sa akin ng father ko yun. Pwedeng kwento mo sa amin, paano nagsimula yung gano'n natin? Nung 9 years old po ako, Ha? Ganon ka palang kabata? Yung nadaanan ko kami dito ka Telegram. Ano lang ako, nalungkot ako kapirasong mangga. Ako kukuha. Ang gwapong bata nito, nagbebenta ng ano. Parang naiya pa siya. Nakikita tayo. Magkaibigan siguro. Hindi naman magkapatid. Okay. Gusto kong kumustahin yung bata. Ano muna? Kumustahin ko lang itong mga bata ka, Teka. Ano to eh? Para makabawi tayo sa mga batang nasisipag. Magkano yung mangga nyo? Ano ba yan? Sino ba yung nagbebenta talaga? Kayong talagang 4. Ba't kayo nagbebenta niyan? Gusto po namin makapera. Gusto makapera. Anong gagawin sa pera? Bumili po. Nang Pagkain. pambili nyo ng pagkain. Hindi pa ba kayo kumakain? Ha? Kumain na. Okay lang. Papakilala ko. Ako si Ram. Ikaw, anong pangalan mo? Rayro po. Pwedeng kunin mo na yon. Okay lang dito tayo mag-usap. Maingay eh. Kunin mo na yun. Dito tayo mag-usap. Pangalan mo kuya? Rayro po. Ilan taong ka na? 8. 8 ka na. Nag-aaral ka? Apa. Pinagbubutihan mo yung pag-aaral mo. Apa. Mama at papa mo. Naghiwalay na po sila. Ay, sorry. Ba't sila naghiwalay? Hindi ko po alam. Kung may gusto kang sabihin kay mama at papa, ano yung gusto mong sabihin? Ayan, sabihin mo. Wala po ako sana sasabihin po eh. Wala kang sasabihin. Apa. Pero hindi mo ba gustong magkabalikan sila? Ayaw po kasi. Kasi po, yung papa kasi po, tungaling po. Sinong... So, baka may gusto kang sabihin sa papa mo. Wala po. Wala. Masama ba yung loob mo kay papa? Apa. Ano ba? Masama yung loob o galit? Galit po. Sige, sabihin mo sa akin bakit ka galit. Para kung ano, makausap ko yung papa mo.
Ano kasi po siya? Sige, iyan mo sa akin. Ipaliwanag mo sa akin. Binastos po kasi yung ate ko. Binastos ng papa ko. Paano binastos? Binastos po yung ate ko. Paano binastos? Yung ano po sila. Ano? Inano po si ate. Ibulong mo sa akin, sige. Hinawakan po yung ano. Yung ano? Ay. Paano mo nalaman yun? Nakita po sa bintana. Ilang beses? Isa po. Ay, dalawa po pala. Anong naramdaman mo nung nakita mong ganon? Nagalit po ako. Gigil na po ako kay papa. Oo. Parang gusto na siya pakulong. Oo. Sinabi mo ba kay mama mo? Hindi pa po. Walang alam ang mama mo. Hindi, tinabi na po ng ate ko. Na ganon. Okay. Kung may sasabihin ka kay Papa, ano yung gusto mo sabihin kay Papa? Sana po makulong na po siya. Pero nasan siya ngayon? Hindi ko po alam eh. Alam ko lang po, may asawa lang siya eh. Iba. Ibig sabihin, hindi niya na pala kasama yung papa niyo. Apa. Si ate mo nasan ngayon? Sa bahay po. Mga ilang taon na yung ate mo? 13. 13 pa lang. Apa. Grade 5 po siya. Oh my God. Kabata pala. Si mama mo, nasan? Sa Arabi po. Nagtrabaho. Hindi kayo magkakasama. Apa, lolo ko lang po kasama. Kaya pala nakakagala kayo, nakakalabas kayo. Apa. Grabe, no? Paano yun? Nakikita ng bata yung ganun. Okay, sige, babalik ako sa'yo, ha? Sandali. Lahat pogi, no? Oh, si Kuya naman, pangalan mo, Matmat. Apa. Ilang taong ka na? 8 po. Huwag mong tatakpan yung mukha mo. Kagwapo-gwapo eh. Huwag mong Iyon! Yan yung hawing pogi. Kategram, tignan niyo naman ang mukha ni Matmat. Saan ka nakakita ng nagbebenta ng gwapong artistahin? Kumusta yung pag-aaral? Okay lang po. Tanong ko lang, bakit ka nandito? Ba't mo kasama si Kuya Royro? Para po samahan po siya sa pagbenta. Samahan sa pagbenta. Sino kasama mo? Papa po, tapos si Lola. Si Mama, ba't di kasama? Namatay na po kasi. Ay. Sa cancer. Dito po. Sorry, Kuya. Kailan pa? Ko po naalala eh. Matagal na po kasi yun. Si Papa mo, kumusta siya ngayon? Okay lang po. Nagtatrabaho. Ano trabaho ni Papa? Opo, magkatrabaho. Yung pinsan ko po, tapos yung papa ng pinsan ko, magkatrabaho lang po. Baka Pero kumusta yung Papa mo? okay lang po. Mabait ba yung Papa mo? Opo. Ba't mo nasabing mabait ang Papa mo? Kasi po, palagi niya po kami pinapakain. Laging pinapakain. Sige, mapunta muna ako kay Kuya. Pogi, ikaw. Pangalan? Siyan. Shan? Ang ganda ng mga pangalan. Royro, Matmat, Shan. Ayun po si Kuya AJ. Si Shan, ilang taon? 9. 9. Kumusta yung pag-aaral? Okay lang. Ba't ka nagbebenta rin nun? Sabi mo kanina, pambili ng pagkain. Ano ba yung gusto niyong biling pagkain? Bigas. Bigas. Ano pa? Ulam. Ulam. Ano pa? Yun lang. Okay. Sino kasama mo sa bahay? Mga papa ko at ate ko. Mama, Papa. Kumusta si Mama at Papa? Okay lang po. Magkapatid po kami. Ah! Saan kayo natutulog? Okay. Oo nga, ano? Sa tito po. Tignan mo.
Oh, tingin kayo dito. Isa nga pala yung ano nila, sorry. Okay, kayo pala magkapatid. Klase mo si Sean. Si Sean 9, ikaw? 14. 14. Oh, medyo mas malusog si Kuya Sean kay AJ. Kahit anong kain ko po, wala eh. Hindi nakataba. Pero, kumusta sa bahay? Sabi mo may problema, nag-aaway. Paano, minsan- gaano kadalas? Minsan na po pag umuwi si Papa. Basta po nagigising na lang po kami lahat. Nag-aaway na silang dalawa eh. Okay. So, ito ka, Tekram. Natutuwa kasi ako sa mga batang ganito. Okay, magkano isa nito? 5 piso. Okay. Saan galing ang mangga nyo? Saan? Doon. Hindi po, dulo pa po. Dulo. Tapos, ang gusto niyo lang bilhin, magkano pala to lahat? Ba't bilangin niyo? Paano natin, ano? Bilang mo na yan. Yeah, bibilangin ni Matmat. 56 pesos. Yan, 13 lang. 7, 8, 50 pesos. 9, 10, Hindi, malulugi kayo. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 times 5. Kuya Matmat. Di po kasi marunong. 5, 16, 17, 80 po. 80. Pagka binigyan ko kayong pera, anong gagawin niyo? Bibili lang po. Nang Bigas po. bigas. May pwede ba kayong mabiling merienda doon? Hindi ba tindahan yan? Tindahan nga po. Ano muna, bili muna kayong ano doon, kung ano yung gusto nyong merienda. Tapos kakain tayo dito. Sige. Si Lola mo. Sa bahay. Okay. Okay lang, punta na tayo doon. Kuya, Lyro, ano yun, kuya? Kakainin ko to mamaya. Ano mo lang yun? Hindi, tayo ba? No, sige. Dadaan pala tayo sa kabila. Little Mike. Ganito kahirap yung daan dito. Hello. Shout out. Nain mo na natin kayo. Ay, Little Mike. Nain mo na. Ito yun. Hello. Daan to. Wag. Daan talaga nila to. Ginagawa lang nila bossing. Bigyan mo Sige ka, po. mama. Ito sila. Dito pala sila, Kuya August. Okay, tara. Ang ganda ng lugar niyo, ano? Hello po, magandang hapon. Yun, dito na yung kwente. Uy, bawal. Okay, sige. Magandang hapon po. Sino po yung guardian po ni Lyro? Ako po, sa anong pa, mama niya doon sa ano? Sir, Eh, parang kilala kita, sir. ako po. Opo. Parang nakikita na kita eh. Saan? Saan parang ha? Oo nga, Manalastas. Hindi po. Buses mo, kilala ko po eh. Okay lang po kasi may problema po sa DSW. Masasagasa kayo. No, kuya ha? Hindi ko makadaan uli. Lalagyan kitang may. May problema po sa ano yun. Sa ano po? Kay Lyro. Lyro? Asa si Lyro? Nakita ko sa sa labas. Halika nga. Yun nga din ang ano Pakita ko mo. dyan eh. Hindi talaga ako makamali talaga, sir. Kilala kita. Ba't niyo ako kilala? Kasi Saan kilala? lagi ako nanonood sa inyo. Sigurado po kayo. Opo. Kailan- Kay Deb. Sa Divisoria. Sige na, hug ko na Lagi ako nag-ano sa inyo, sir. Thank you. Kilala kita. Napanood niyo si Kuya Dave. Oo,
Opo, mula nung nasa divisor, yung inano na nag-iyakan ka sa Mensahe mga... sa anak ko. Ano nga po, sana magpakabait siya pa din. Tanaw na utang na loob sa inyo. Yun lang. Paano ho yan? Itong apo nyo, si Lyro, gusto sumama sa akin. Gusto niyang sumama sa inyo, kaya lang kailangan niya kausapin mama niya. Yun ang mama niya talaga. Oh. Nasa... Sabi ko sa nakikilala kita eh. Si ate parang pangalan mo ate? Ate? Ni Lola? Ang tawag mo, mama? Opo, mama tawag niya. La, kumusta kayo dito, La? Okay lang. Sigurado kayo? Opo. Gaano ka okay? Ay, okay na okay talaga. Kaya yung sabi ko, gusto ko talaga makita sa personal si Sir, sabi ko. Thank you po sa pagsuporta Pero niyo. pag nung makita ko nung sa Divisoria na yon kay Dave, nung bata pa siya, naiyak din ako noon eh. Kasi parang papel niya, papel ko nung araw eh. Parang ganun po yun. Opo. Ulila na rin ako sa magulang. Ba't parang ako kayo naiyak? Naawa lang ako yung sarili ko din. Naiyak si nanay. Sige po, okay lang po yun. Sabi ko, wala na mga bawata ka ako ngayon na pabayanan mga magulang ko. Hindi nga po. May tulad siya kay Lyro. Iba sa pagsabihan ko siya, nag-ayaw makinig. Matigas ang ulo. Si Lola mo. Tingnan mo. Ayaw makinig. Ano, isasama ko na siya. Ay, wala kasi akong nanay niya kasi nasa area B. Sabi niya, sama na po ako sa inyo kasi si Papa ko, si Mama, may problema. Paano po niyo si Lyro? Ako talaga sobra akong natutuwa sa mga batang nagsisikap po ba. Nakita ko sila nagbebenta ng mangga. Sabi ko, kumustahin ko muna. Kailan? Ngayon lang. Ngayon lang naman yan sila. Kanina po. Ngayon lang naman. Buti po, napadpad siya rito. Sabi, gusto ko talaga yung makita. Hindi ko alam. Hindi ako talaga nag-ano dyan kasi ayaw man nila magsalita sa akin. Sa totoo lang, di sila sasalita. Pero may inopen na po sa inyo. Wala siyang inopen akong Kaya pag inaano ko kasi hindi naman siya nag-ano. Wala lang, ganun. Dito na lang tayo sa... Dito Kuya Lyro. Dito tayo sa loob. Ako, kaya inaano ko sa kayo kasi naranasan ko yung walang magulang. Lumaki ako sa tiyahin ko. Pag ganun-ganun ako sa ibang tao, kasi siyempre, nagtatrabaho din ako para sa sarili ko. Ayaw ko naman silang magaya sa akin, ganon. Kasi ang mga anak ko, yung nanay kasi niya nag-Saudi nung araw. Ngayon, ang inonon ko talaga sa kanya, ka na makabili kahit man ng right na lupa. Sabi kong ganon. Ngayon ay hindi nakatira yung tiyahin niyan. Ngayon, ginawa niya, sige yun, para hindi habang ba nangungupahan kayo. Dahil ako wala na akong problema. Tawid-tawid nila ako sa kanilang magkakapatid eh. Ano pong pangalan ni ate? Sino pa yung kasama mo dyan? Wala na. Mga apo ko niya natutulog. Kasi nabanggit niya sa vlog about yung problema kay papa niya at saka sa kapatid niyang babae. Sino yun? Siya yun. Ikaw. Totoo? Hindi ko din alam yun, sir. Malungkot naman ako doon. Hindi ko rin alam yun. Totoo talaga. Bigat yan. Paano mo na-handle yung ganun? Sa family ko lang. Yeah. Kaya hindi ko po sinabi kasi po natatakot po ako noon na maghiwalay po sila mama at papa na. Tapos yung natuloy na po yun, na naghiwalay po sila. Tapos may
Tapos tinakot po ako ng father ko na Yun yung papa mo talaga o stepfather mo yun? Papa niya yun. Papa mo talaga yun? Mm-mm. nalaman na lang po nila mama nung sinabi ko sa ate ko po na pinsan ko rin. Hindi ko nga din yun po alam na hindi ako nagalit dito kasi walang ginawa kundi pa ganun ano nga sa ibang bahay. Paano yun la? Ngayon alam mo. Ay ngayon lang naman kasi din nila sinabi yan. Pero sabi nung anak ko Wait lang. pangalawa, Wait lang. Kalma lang ho kayo. Kumusta yung puso mo ngayon, ate? Durog na durog. Durog na durog. Okay lang marinig yung boses mo pero hindi ko napapakita yung mukha mo. Okay. Lagyan kita, Mike. Ilagay ko lang, Mike, no? ngayon lang naman nila kasi nung hindi ako nagalit sa kanila dahil sa layas ng layas kasi sabi ko kung ayaw nyo tumino sa akin, ibabalik kita doon sa papa mo. Okay. Doon nga nakako kay papa nyo. Ay nung ito ay pumasok dito sa kabilang kwarto, nagsumbong sa pinsan niya. Hindi ko naman lang, tinawag ngayon ako. Ngayon, ay ganun pala, ay bakit sabi to nung tiyahin niya, nung anak ko, ba't hindi mo sinabi sa akin na pinabarangay niya yun dyan sa area B eh. Dahil nga sa ayaw sumunod sa kakagusto na magbigay ng sustento sa kanila. Kung ano-anong mga sinasabi. Ngayon, sabi nung anak ko, sana sinabi mo nun para naiswak na siya, tuluyan siya. Eh, siyempre, yung kapitan doon, ano din yun sa mga bata eh. Nakita ko tong kapatid mo doon sa highway, nagbebenta ng mangga. Kanino yun, Lauro? Ha? Kaninong mangga yun? Kinuha na parang po ang kumuha. Akit, sabi sa'yo, kung mag-aakit sa puno. Oo, kasi baka malaglag ka eh. Hindi, kasi kamay mo. Pinaiwasan kita sa puno. Sinong pumanik? Sinong pumanik kumuha ng mangga? Ikaw? Opo. O susunod, wag mo na gagawin. Promise? Kasi delikado. Kasi naano ka na, oh. Oo. Ayun, katekra mo. Kapabayaan ng ama yun. Kalma lang kayo, la. Ay, Ito po, kalma. yun nga, nakilala ko yung kapatid mo doon. Sinabi niya yung problema na hindi niya makalimutan talaga. Parang nag-aano sa isip at puso niya. Na-open niya nga sa akin yung ganun. Gusto kong malaman kumusta ka. Kumusta yung puso mo? Nadurog po nung ginawa po sa akin ng father ko. Pwedeng kwento mo sa amin, paano nagsimula yung ganun natin? Nung 9 years old po ako, Ha? Ganon ka palang kabata? Paano yun? simula po nung lasing po siya, Oh. tas yung mama ko po, wala po nun, nasa trabaho po. Yung nakita po niya na wala pong katao-tao sa bahay, ako lang po. Tapos eto po, nasa labas. Oh. Tapos nasa higaan lang po ako nun. Natulog po ako nun. Tapos may naramdaman po ako na hindi ko alam po kung ano yun. Tapos nung dumilat po ako, inaano na pala po ako ng father ko. Umiiyak po ako nun na patago. Hindi ko lang po sinabi nila mama kasi alam ko po na maggalit si mama nun. Kaya hindi ko na lang po sinabi. Tapos sabi po ng father ko, wag na lang raw po akong maingay na ginawa niya raw po yun sa akin. Tapos, nung patuloy-tuloy na po yun hanggang umano po si mama sa ibang bansa. Oh my God.